kakatawag lang ng Globe agent dahil daw yung account ko is qualified to upgrade into a higher bandwidth from 200 Mbps. Gagawin daw nilang 400 Mbps pero mag-increase sila ng monthly from 1699 magiging 2,000 yung account. Tapos in-offer nila yung Wi-Fi 6 na modem. Sabi nila mas maganda daw yung performance ng Wi-Fi 6. Sa video na to, pag-usapan natin ano ba talaga yung Wi-Fi 6 na technology and if you need a such technology para sa yung network. So yung Wi-Fi 6 is the latest generation ng Wi-Fi. Currently, meron tayong dual band. Ito po yung 2.4 tsaka yung 5 GHz. So with the existing of the Wi-Fi 6, ito na yung evolution. So anong nagiging advantage o anong nagang advantage ni Wi-Fi 6 is 3 times faster na siya compared sa previous Wi-Fi technology, yung Wi-Fi 5. So kung kaya na daw niyang 9.6 gigabits yung speed ng Wi-Fi 6. So ibig sabihin, kung meron kang LAN cable mo na gigabit Ethernet is up to 1,000 Mbps lang. Wi-Fi 6 kaya niyang 9,600 Mbps times 9 no, yung Wi-Fi speed compared sa LAN cable. Currently kasi meron tayong LAN cable na GE. Meron rin tayong 10G na LAN cable in which currently bihira lang kasi medyo mahal pa yung interface na yun or yung port ng PC na yun ng LAN cable na 10GE. Plus, yung 10 gig Ethernet na switch is medyo mahal pa ngayon currently. So, probably mas prefer yung Wi-Fi 6 technology ng in-offer ng mga ISP. So, yun yung si Wi-Fi 6 rin kasi, ito yung technology na nagre-resolve ng mga pagkukulang ni Wi-Fi 5. Like, yung mga network congestion ng Wi-Fi, si Wi-Fi 6, meron na siyang mga technology na iba-iba. Like, yung mga coloring, tapos yung mga authentication niya, mas yung promise lang talaga ni Wi-Fi 6 is faster speed than the previous generation Wi-Fi. Then, yun nga, more efficient sa mga current generation. So, then, kung itong Wi-Fi 6, nagwo-work lang siya kung meron ka ring both of your device, yung router mo, tsaka yung cellphone mo is Wi-Fi 6 capable. Pero kung yung cellphone mo is yun yung Wi-Fi 6 tapos yung router is hindi sila magwo-work. Magwo-work sila as a default yung 5 GHz. Yun yung kagandahan ng compatibility ng Wi-Fi. Then si Wi-Fi 6 daw is more reliable, susceptible to interference and congestion. Lalo na pag yung mga kapitbahay kayo, tabi-tabi kayo, marami kayong router dyan. Yung current Wi-Fi kasi, pag nag-overlap na yan, interference na yan. Kaya yun yung natin. Meron akong video, how to check your network if Wi-Fi interference siya. Okay? So, ganun yung natin, hanapin nyo na lang how to check your Wi-Fi interference. So yun, nileverage kasi ng agent yung Wi-Fi 6 modem daw. Sabi niya, mas ma-maximize mo yung current speed up to 400 Mbps. Yung current naman natin na Wi-Fi na dual band, kaya naman niya up to GE, Gigabit Ethernet. So kung 400 Mbps yung bandwidth mo, kayang-kaya yan sa current Wi-Fi setup. Pero yun nga, pinares nila sa modem na Wi-Fi 6. Kasi ito yung click ngayon, nakikita ko sa forum, ang daming naghahanap. Wi-Fi 6 capable modem na ba yan? Yun, questionable. Kailan nyo kailangan yung Wi-Fi 6? Pasasabi ko lang na kung lahat ng device nyo sa bahay is Wi-Fi 6 capable, dyan, mas masusulit nyo yung Wi-Fi 6 na router. Pero kung yung mga device nyo is operating at 2.4, yung mga IP camera,
mga smart switches, smart devices, 2.4, tsaka dual band, 5 GHz. Sayang naman yung Wi-Fi 6 router. Kasi yung promise nga ng Wi-Fi 6 is more reliable and high internet speed and mas stable daw. Okay? So, kaya lang sinishare ko yung video na to kasi baka naghahanap kayo ng Wi-Fi 6, baka ma-hype lang kayo ba? So, this is more of a realization na yung Wi-Fi 6, although nag-exist na siya na technology, kailangan mo bang sa latest technology kung yung current technology is enough pa man sa iyong needs. Kaya for video streaming, downloading large files, uploading large files, yun, magte-take advantage ka sa Wi-Fi 6. Pero kung current yung device mo lang is kung happy ka pa naman sa 5 GHz na band, kayang-kaya, konting tiis, since yung Wi-Fi 6 technology is medyo ano pa siya, batang-bata pa sa yung technology. Although nagde-develop na yung mga vendors ng Wi-Fi future, pero sa ngayon, yung Wi-Fi 6 yung hype ng kadalasan minimension nila. So yun lang yung share ko sa Wi-Fi 6. So kung eto, yung pinaka main solution is, what if meron kang isang router sa bahay, tapos more than 10 devices yung nakakonect sa isang router. Dito na magte-take advantage yung Wi-Fi 6 kasi si Wi-Fi 6 multiple input, multiple output na rin siya by default. Yung ano kasi, yung 5 GHz, meron din siyang MIMO, multiple input, multiple output, pero limited. Pero si Wi-Fi 6 naka-default na siya. So, yun yung advantage. Kaya sinasabi nila na mas reliable, mas mabilis siya kasi multiple input, multiple output. Unlike sa previous generation na Wi-Fi na para siyang round robin. Si router nagko-communicate ng isa-isa sa device tapos paikot-ikot, one at a time. Kaya ganun. Si Wi-Fi 6, nag-usap sila. Simultaneous yan. Kaya yun yung advantage ng Wi-Fi 6. So, if you learned something about this video, please do like and subscribe the YouTube channel. Then, pa-share na lang rin kasi gusto natin lumago yung community natin. This is more of a sharing or knowledge sharing community. Yun, kung meron kayong mga Wi-Fi 6 experience na gusto nyong i-share, pa-comment na sa baba. This is a two-way communication. Pwede kayo magtanong or recommendation. Yun, sasagutin natin. So, for now, maraming salamat and see you around.